Good morning, grade 7 students. Welcome sa aton nga today's discussion and I hope you are all safe and you are still eager to learn. Kagkabay pa naka-adjust ng tanan sa aton nga new normal and we are going to start with our lesson this morning with a prayer. May I request everyone to please close your eyes for our prayer. Heavenly Father, thank you gid sa tanan nga blessing sa imo ginhatag, sa gift of life, sa safety nga ginhatag nimo, kag sa financial stability, kag sa sustainability sang tagsa-tagsa ka pamilya nga kung sa diin makasurvive gihapon sa matag adlaw nga challenge nga ginhatag nimo, Lord God. Lord God, we are very sorry for all of the sins nga gin-commit namon sa imo and makumit pa namon sa imo, Lord God. We surrender everything to you and we are asking guidance most especially, Lord God, sa knowledge and wisdom nga magamit namon kag makuha namon sa amon lesson sa sini nga adlaw. When Lord Jesus Christ, ginapangayo gid namon sa imo with your most gracious name. Amen. Okay, class, our Bible verse of the week is taken from the book of Exodus, chapter 20, verse 12. Honor thy father and thy mother. Okay, class, this is the greatest thing nga kinahanglan ninyo ipangabuhi na not second sa pagpangabuhi ninyo sa kay Jesus Christ nga ara sa inyo tagipusoon. Class, wala kamo sa kalibutan nga inyo gina-enjoy sa subong, hindi nyo makita kung ano kanami ang gintugan ni Jesus Christ na kalibutan para sa iya mga katawhan without your mother and your father. Respect gid ang tanan-tanan, most especially ang imo mother kag ang father nimo kay nga siya na ang nagtudlo sa imo, sila ang nagpadako sa imo, sila naghatag sa imo kag sila gid ang rason kung ano kasubong, kung diin kasubong kag kung ano ang may ara kasubong. Kagkabay pa class nga ang inyo pagtuon hindi lamang para sa inyo kaugalingon nga mga plano kundi ang plano man sang inyong parents para sa inyo kabay pangabuligan ninyo sila sa mag-successful na kamo. Most especially man ang inyong teachers, they are also your father and mother galing kay second mother and second father nyo lang sila but part man sila gihapon sang inyong pag-grow and pag-grow sa kalibutan niya kung sa diin sila man isa sa nagtudlo sa inyo sang maayo nga pamatasan, mangin maayo nga ehemplo sa tagsa-tagsa, kag tudloan kamo nga may kahadlok sa kay Jesus Christ. Kag class, ang mahambal ko lang gid sa inyo, samtang buhi pang inyo nga parents, ipakita gid ang pagpalangga, ang pagrespeto nga kung sa diin bilang pasalamat nga ikaw natuga sa kalibutan tungod sa ila nga duwa. Class, our topic this morning is all about development of measurement. So kay class, ang development of measurement, nakadepende na siya sa kung saan o na-develop ang aton nga ginagamit nga measurement. Example, mag-measure kita sang length, mag-measure kita sang capacity, mag-measure kita sang weight. So aton ina siya itakol one by one. Magsiling kita class measurement. It is the process of finding quantitative information about the physical world. Magsiling kita class quantitative, we are talking about numbers, quantity of information about the physical world. It is also the process of finding the measures of a given object such as how many units are there in its size, in its volume, in its area, in its weight, and others. Okay, class, ang measurement ko no class, as what I have said, ginagamit naton diri, ginapangita ang numbers or quantitative data. For example, kung magpangita ka kung pila ka units ang ara sa size, sa volume, sa area, sa weight, kag sa iban pa nga ginagamitan sang measurement. Early system of measurement class. Aton i-discuss isa-isa. May mga terms and terminologies kita class sa aton nga early system of measurement. First is the cubit. Cubit, it is the distance from the point of the elbow to the tip of the middle finger. Halin sa imo class nga siko, pakadto dira sa pinakapunta sang middle finger nimo, ang tawag sina class is cubit. Amo na siya class ang ginabasihan sang una, magkuha sila sang measurement. Ginagamit nila ang cubit which is a distance
from the point sang imo nga elbow or sang imo nga siko to the tip or sa pinakapunta sang imo middle finger. Kag ginatawag ina siya nga cubit. Ang ikaduha class ginatawag nga digit. Ano na siya ang digit? This is the width of the pointing finger or the middle finger. Width na siya class either sang imo middle finger or sang imo pointing finger. Amo na siya ang ginatawag nga digit. Magsiling ka naman niya, another term is fathom. Magsiling ka fathom, length of both arms when stretched horizontally. So kung iuntayon nimo class ang imo duha ka kamot, ang kalabaon sina or ang length sina class, ginatawag na siya nga fathom. So amo na siya ang ikatatlo naton nga term. Ang ikaapat nga term class, ginatawag pace. Magsiling kita pace, amo naman na siya class ang distance halin sa heel sang aton isa ka foot of the other in one stride. Buot silingon class, halin sa heel or sa anong tawag sini sa Ilonggo ng wala ko idea kung ano sa Ilonggo, basta halin sa heel sa aton nga tiil pakadto of the other in one stride. So sa isa na naton class ginatawag na siya nga pace. Distance from the heel of one foot of the other in one stride. Amo na siya class ang ginatawag nga pace. Magsiling ka naman niya class span. This is the distance between the tip of the small finger when the fingers are spread out. Kung nakabukas class or nakahumlad ang imo palad, ang halin sa tip of your small finger, amo na siya class ang ginatawag naton nga span. In short, this is the distance between sa tip of the small finger kung ang imo fingers are spread out or nakahumlad or nakabuklad. Amo nang ginatawag nga span. Another, inch. So, now familiar gid ka muna kung anong ginatawag nga inch. So, this is the length of the thumb. Ang kamulag ko ninyo, class. Ang iya sina nga kalabaon, halin dira sa, may line dira sa inyo nga thumb, kung makita ninyo, hasta dira sa tip gid sang inyo nga thumb, inch ina siya or 1 inch ang equivalent sina niya class. Amo na siya class ang ginagamit sang una sang aton nga mga kanunuan para mag-measure sila using the inch nga measurement. So halin dira class sa may line da bala class nga sa inyo kamulag ko or sa inyo thumb hasta sa iya nga pinaka point o sa pinaka punta gid sang aton nga kamulag ko, amo na siyang ginagamit nga magkuha sang measure gamit ang inch. So length of the thumb, it is called inch. Another, distance from the heel to the tip of the great toe. So sa aton naman na siya class, halin sa heel hasta sa punta sang aton nga great toe, ginatawag siya nga foot. Amo na siya class na kung may isa ikaw ang isa ka tiil niya tawag nga foot, kag kung duha na ginatawag na siya nga feet. So ang foot class ginagamit man ni siya class mag-measure sang una. Halin ini siya sa aton heel pakadto sa pinakapunta or sa the tip sang aton great toe or sang aton nga kamulagko man sa tiil. Yard. So familiar man kamo sa ginatawag nga yard. Magbakal kamo tela for example, mabakal kamo 1 yard, 2 yards. So ang yard class, amo naman ni siya ang length of the arm from the shoulder to the tip of the middle finger. Halin diri class sa imo abaga or length of the arm from the shoulder to the tip of the middle finger. Halin sa abaga hasta sa pinakapunta sang imo middle finger, yard ang tawag sina or equivalent na siya class sa 1 yard. Amo na siya class na kung magbakal ka kisa or magpatahi ikaw, wala nagagamit meter stick ang manugpanahi, kay ginagamitan na lang nila sang ilang shoulder hasta sa middle sang finger para mabalaan kung pila ka yard ang kinahanglanon nga tela. So grain, earliest unit of mass. Ang pinaka-early gid nga unit of mass class ginatawag siya nga grain. English system of measurement naman kita class. Ang kagina to ya class is the early system of measurement.
Sa ini nga slide aton ibagatunan ang English system of measurement. So, the English system of measurement is a system introduced by the British. Therefore, class, ang main proponent gid sa English system of measurement are the British. It is the system of measurement nga ginagamit sa United States, sa England, standardizing foot, pint, pound, and second. But silingon class, famous gini kag popular ang English system of measurement sa United States and England. So may ara kita class, first is the measures of length. Amo na siya class ang sa aton nga English system of measurement. May ara kita una nga measures of length. Si 12 inches class, ang sa aton nga ruler, familiar kamo sang ruler, that is 12 inches long, equivalent na siya class sa 1 foot. Again, 1 ruler is equal to 1 foot or 12 inches is equal to 1 foot. 1 foot is equal to 12 inches. 3 feet. Ang 3 feet class, equivalent na siya sa isa ka yard. Ang halin diri bala sa aton abaga, pakadto sa pinaka-tip sang aton middle finger, 3 feet na siya class or 1 yard. Ang 5.5 yards, ang iya sina class nga symbol is YD nga small letters, is equivalent to 1 rod. Si 40 rods naman, equivalent sa 1 furlong. Si 8 furlongs, equivalent niya is 1 statute mile. Okay, class, si 1 statute mile class is also equal to 5,280 feet. Buot silingon class, either kung feet ang gamito naton, 1 statute mile is equal to 5,280, pero kung furlongs naman ang aton gamiton mag-convert, 1 statute mile is equal to 8 furlongs. So amo ni siya class ang pinaka mga basic nga ginagamit mag-measure sang length. Buot silingon, magkuha ka 1 foot, pilang equivalent niya, magkuha ka sa inch. So 12 inches or 1 ruler. 1 nautical mile. So mga muna niya class, mga long distance na giniya class ang ginapang measure sini. So 1 nautical mile is equal to 6,080.2 feet. So 1 nautical mile. Again, 12 inches is equal to 1 foot. 3 feet is equal to 1 yard. 5.5 yards is equal to 1 rod. 40 rods is equal to 1 furlong. 8 furlongs is equal to 1 statute mile. Another 5,280 feet is equal to 1 statute mile. 6,080.2 feet is equal to 1 nautical mile. So, amo na siya class ang mga basic unit of measurement sang measures of length. Another, measures of volume. Sa volume naman class, using the English system of measurement, 4 gills, ang iya sina nga symbol is GI, it is equal to 1 pint. Si 2 pints, ang iya symbol is PT, is equal to 1 quart. 1 quart na siya class, equal na siya sa 2 pints. Volume na ni siya class ha, ang aton ginakuan. For example, mabakal ka sang pinta, mabakal ko bi isa lang ka quart. So kabalo na sila class kung pila ang isa ka quart, pila ang isa ka pint, kung i-convert na siya into another unit. So 4 quarts class, may symbol nga QT, is equal to 1 gallon. Si 1 gallon class is also equal to 4 quarts ha. And 31.5 gallons is equal to 1 barrel. Kag si 2 barrels is equal to 1 hogshead. Again, measures of volume, may ara kita nga mga units. From 4 gills, equivalent to 1 pint. 2 pints is equivalent to 1 quart. 4 quarts is equivalent to 1 gallon. 31.5 gallons is equivalent to 1 barrel. 2 barrels is equivalent to 1 hogshead.
Ano naman ni class kung i-convert ang 1 hogshead into gallons? Again, 1 hogshead is equal to 2 barrels. 1 barrel is equal to 31.5 gallons. Kung si 1 hogshead, i-convert siya sa gallons, i-times 2 mo lang ni class ang 31.5 gallons. Therefore, may ara ikaw 63 gallons is equal to 1 hogshead. So kinahanglan class, familiar ka mo sa mga equivalent sang tagsa-tagsa ka unit. Measures of weight. Iniya class, familiar gid kamo sini. Kay ang inyo kabugaton ginagamitan man sang different unit. 27.3438 grains equivalent sa 1 drum. Drum ya nga A ha, hindi U. 16 drums is equivalent to 1 ounce. 16 ounces with a symbol of OZ is equivalent to 1 pound. Ang ounces class usually ginagamit na siya ganit class man sa ato magbakal ka soft drinks. May equivalent na da kung pila ka ounce ang soft drinks, pila ka liters ang soft drinks, and ginagamit man na siya class mag-measures of weight. 1 pound is equivalent to 16 ounces. 28 pounds is equivalent to 1 quarter. So familiar ka mo class nga si pounds class, amo ning ginagamit sa mga wrestler, ginagamit ni siya magboxing, kita nyo mag-announce dira, pounds ang ginagamit. So 28 pounds is equal to 1 quarter. 4 quarters is equal to 100 weight. 2,000 pounds is equal to 1 short ton. 2,240 pounds is equal to 1 long ton. Okay, class ang ikatatlo. Ang una-una gani, ano to? Early, ano to ang una-una class? Early system of measurement, gisundan sang English system of measurement. But now we are going to proceed sa international system of measurement. Magsiling ka class international, buot silingon sini, damo na siya nga countries ang naga-adapt kag naga-practice using this system of measurement. So the metric system of measurement or the international system of measurement is a system introduced by a group of French scientists. Again, ang international system of measurement or the metric system of measurement class, gin-introduce ni siya class sa mga French scientists. Ang early system of, ang English system of measurement niya class, ano to ganing nag-introduce? Very good. British ang nag-introduce sa English system of measurement. However, sa international system of measurement or also known as the metric system of measurement, it is introduced by the French scientists in the late 18th century. Standard units now include measures of temperature, electric current, light, and amount of substance. So sa English to ya class naton, ginamay ato lang tato yang mga unit are measures ang length, measures ang volume, measures ang weight. Sa international system of measurement class, na-develop naman ang mag-measure sang temperature, sang electric current, light, and amount of substance. Kag ang other term class sang aton nga international system of measurement is the international system of units or the SI. 7 basic units in metric system. So, kay class amo ni siya class ang mga basic unit nga ginagamit class gamit sa metric system. Kung naga-measures ka sang length class, ang basic unit nga ginagamit mag-measure sang length is meter. Measure ka naman volume, ginagamit nga basic unit is liter or cubic meter. Kung ga-measure ka naman class mass, ang ginagamit nga basic unit is gram, G na siya or GM or kilogram with a symbol nga kg. Mag-measure ka naman class time, ginagamitan na siya nga basic unit is seconds or second lang gid or SEC ang iya symbol. Mag-measure kita class temperature, hindi ka magsiling nga ang aton ginagamit nga basic unit is Celsius or degree Celsius.
Because sa temperature class, using the metric system or the international metric system, ginagamitan sa sang Kelvin as the basic unit of temperature. The basic unit naman sa aton electric current is ampere, A na siya or AMP. Amo na siya class sa aton nga mag-charge kita, lantawon naton kung pila ka ampere para ang aton nga avoid kita sa mga electric shock. Next is the amount of substance involved in a chemical reaction. So usually class sa mga science and experiment na siya class, mole ang ginagamit or may symbol siya nga MOL. Kag ginagamitan naman class ang intensity of light. Ang intensity of light, ang basic unit niya class is kandela. Hindi na siya kandila ha, kandela. Base magbasa kandila kay tungod brown out gasiga siya, so intensity of light, so sala na siya. This is read as candela. So may prefixes, may symbol, kag may meaning kita. From the word mega or from the prefix mega, may symbol siya class nga capital letter M. Ang meaning sang mega class, 1 million. Mega is 1 million. Kilo with the symbol of small letter K is 1,000. Magsiling ka naman hecto, small letter H, equivalent siya sa 100. Deca, with the symbol of DK, equivalent to 10. DC, with the symbol of small letter D, equivalent to 0.1. And centi, with the symbol of small letter C, equivalent to 0.01. Milli, with a small letter M, as the symbol is equivalent to 0.01. Micro, with the symbol class, magbasa sini class nga symbol, this is mu. Symbol ni siya sang mu. It is equivalent to 0.0000001. Sa nakita ninyo class, ang aton nga hali sa deca, opposite niya lang in decimal form, si deci. 10 na siya kay whole number, ang decimal is 0.10 or 0.1 which is ara siya sa tens place. Si 100 nga hecto, opposite niya naman si centi nga 0.01 in a decimal form. Si kilo, opposite niya si milli, si mega, opposite niya si micro sa aton nga decimal form and whole number form. Kiklasa mo na siya class ang aton nga mga developments ang aton nga system of measurement. Nag-start kita sa early system of measurement, gin-follow ni English system of measurement nga gin-introduce ang mga British nga ginagamit ara kita dira nga may measures of length, measures of weight, measures of volume, kag na-develop pagid na siya class using the international system of measurement or the metric system of measurement nga kung sa diin dira naman na-develop ang measures ng temperature, electric current, kag iban pa, which is may ara kita nga mga symbols, may mga prefixes with their different meanings. So I hope ang tanan naka-intindi, kag I hope familiarize ka mo sa mga equivalent sang aton nga basic sa mga unit into another unit, kay aton nila siya class gamiton sa aton nga next nga discussion. God bless everyone and I hope to see you sa aton next nga video.